Sinampa na reklamo si dating Pangulong Duterte kaugnay ng sinabi niya tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Pero ang kaalyado ng mga Duterte minaliit ang reklamo. Wala raw yang legal na basihan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Alam mo nung sinabi to ni PRRD, sabi ko, eto na naman, sasakyan na naman to ng mga bobo. Sinakyan nga ng mga bobo. Ay, nako. Alam mo, basang-basa na natin eh. Binanggit ko to sa SMNI kasi nung nasa SMNI kami no, may programa kami natapat sa speech ni PRRD kaya naman nilive po namin yan. Yan po sabi ko, ay, ang galing talaga ni PRRD pero sabihin nyo, maglalabasan na naman yung mga isip bata, yung mga bobo, at saka yung mga uhuging iyakin dyan. Tingnan mo, sa sinabi ni PRRD. Ito na sila, naglalabasan na mga animal. Napansin mo ha? Medyo pangit pa ang sound system ng PDP. Pero pansin mo, nung nagsasalita si PRRD, grabe ang participation ng crowd. Talagang nakikinig, nagtatawanan, pumapalakpak, sumisigaw. Talagang into PRRD speech po sila. Hindi katulad ni BBM. Parang parang bayad. O kaya parang mga pulis lang talaga yung nakikinig kay PRRD dahil pinagsuot ng uniformeng pula yung mga pulis. Kawawang mga pulis kay BBM talaga. Pero dito kay PRRD, iba talaga nakikinig po. Lalo na kung maganda-ganda ang mic nila dito, ay, mas maraming nakikinig. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ang kontrobersyal na pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Huwebes. Ang dahilan kaya siya ngayon sinampahan ng reklamong inciting to suicide. Ito na to si Buang talaga ito. Hindi po mura yung Buang parang stupido lang. Buang talaga ito si Torre. Lahat na lang pinatulan nito. Ito yung mama na pati heartbeat may nadidinig sa ilalim ng lupa. Alam mo, grabe ang guni-guni ng mama na ito. Palagay ko ito'y nagpapatawas. Naniniwala to sa guni-guni. Naniniwala to sa maligno. Ito yung taong nagsabi na tumagos si Pastor Kibuloy. At may naririnig na heartbeat. Kaya naghukay. Ganun po ang klase ng utak ng mama. Isipin mo, bibiyakin mo, pasasabugin mo. Sabi, pasasabugin pa raw yung katedral. Tapos, sabi, huhukayin mo yung simento dahil may nahiririnig na heartbeat. Ganyan po yung klase ng pag-iisip nitong mama na ito. Ewan ko, baka ito may nakikitang maligno sa bahay nila. Hindi ko alam kasi yung mga ganitong yan yung mga taong kung ano-ano ang nakikita, nadidinig. Di ba? Isipin mo heartbeat. Ngayon naman, si Dishon naman, kay PRRD, pambira, mahina talaga ang nito. Mahina talaga ang pagkatao nitong mama na ito. Oh, Jesus. Pero Diwata, Torre, talagang nangingitim ka ngayon. Hindi ko maintindihan. Ba't ganyan na talaga kulay mo? Maitim din naman ako pero hindi ganyan no? Talagang nagiging hawig mo na si Diwata Utterance. Inihain niya ni PNP CIDG Director Major General Nicolas Torres sa Department of Justice. Bagong Pilipinas na Ano ba yung bagong Pilipinas? Naguhukay maghanap ng heartbeat? Yan ba ang bagong Pilipinas, Torre? Pambirang mama ito. Kaya nga meron ako nakita sa Facebook no? Kayo sumagot, do you agree? Doon sa nakita ko sa Facebook na ito raw si Torres, the most hated man in the Philippines. Di ba? Dahil sa guni-guni mo, ginulo mo ang buong KOJC. Dahil sa guni-guni mo ngayon, guguluhin mo yung buong pagkataon ng ating dating presidente. Pambihirang mama ito. Grabe pangarap nito.
Ha? Gawin mo na ng PNP chief to. Gawin mo na ring presidente ito. Hindi, wag naman, mawala ng trabaho si Marcos. Gawin mo ng Speaker of the House to. Patakbuhin mo na sa Congress. Ako hindi ako sasabihin ko sa inyo, tatakbo ito. Asahan mo yung ganitong kaepal na mama, tatakbo ito. Ano sinabi namin? Si Abalos tatakbo sa Senado. Tumakbo, di ba? Si Boying, tatakbo. Hindi lang natuloy dahil nagkasakit. Malala ang sakit ni Boying, hindi umano. So, hindi siya makatakbo. Sasabihin ko sa inyo, kung itong mama na ito ay hindi magkakasakit or hindi mabubuang, kasi feeling ko talaga buang ito eh. Sinong nasa matinong kaisipan na maghahanap ng heartbeat sa ilalim? At maghuhukay sa ilalim ng eskwelahan na mayroong tunnel? Eh di ba buang? Kung ito hindi magkakasakit, tatakbo to. Tingnan nyo. Abang-abang lang kayo. Napaka-epal po nung mama na ito. At kung hindi makukulong, kung hindi, abangan nyo, tatakbo ito. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. May sinabi ba si Marcos, si PRRD na joke only? Walang sinasabi si PRRD na joke only. Pero understood na yun. Alam mo, ang hindi lang makakaunawa nung grade 1. Pag grade 2 ka na, naiintindihan mo na joke yun eh. Di ba? Yun yung limit. Hindi ko alam kung natapos ba nito si Torre grade. Hindi naman pwede maging pulis ang grade 1. Di ba? At saka yung buang lang. Pero ako naniniwala, hindi bobo to si Torre. Isa pa itong nagbobo-bobobohan para magamit or magpagamit kay Marcos at kay Tamba. Yan lang yun. Siyempre, may pakinabang si Torre. Sisip-sip siya kay BBM, sisip-sip siya kay Tamba. Alam naman natin yung galawan sa kay OJC kung kaninong galawan yun. Marcos na Marcos, Martin na Martin ang galawan nun. Diba? So, sip-sip. Hanggat may pakinabang si Torre sa kanila, Team Payaman! Yutuy! Anya, hindi pwedeng maliitin ang mga birong galing sa bibig ng isang dating Pangulo. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a form Hindi naman po minamaliit. Joke nga! So, hindi mo kailangan maliitin. Hindi mo kailangan maging gullible. president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by Hindi daw malayo yung he will be taken seriously. Alam mo, ang siseryoso lang sa sinabi ni Presidenteng PRRD na ganon. Yung mga katulad mo, ikaw, yung grupong malamang yung Makabayaran Black, yung Quadcom, yung may halong dilaw, yung may halong komunista, kayo-kayo na lang. Kayo-kayo lang naman ang talagang siniseryoso yung sinabi ni PRRD na ganon. Tingnan mo tong mama na to, sinisisipan, baka iseryosohin ng iba. Laka naman. Kayo ni Marcos ang sumiseryoso noon. Di ba? Nahuhuli kayo sa sarili ninyong bibig. his blind supporters. Kahit nga si Tinawag pa tayong bulag. Blind supporters, tinawag pa kaming bulag. Sino sumiseryoso? Yung blind supporters ba o kayo? Kayong dilaw, kayong makakaliwa, kayong nasa panig ni Marcos, kayong mga nasa panig ng NPA, kayong mga nasa... Kung ano, yung grupo nyo dyan, nag-tandem eh. Lahat ng talunan nag-tandem dyan. Alyansa ng mga talunan niya. Pangulong Bongbong Marcos, pinatulan ang sinabi ni Digong. Hirit ni Diba sinong sumiryoso, Torre? Yung blind supporters ba na sinasabi mo o yung presidente mo? Sip-sip ka kasi masyado, Torre. PBM. Mukhang takot lang si Duterte sa mga manok ng administrasyon. Siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Tingin naman ng National Bureau of Investigation, BBM, ikaw walang pag-asa. Hindi ka na makakaahon dyan sa droga. Paano? Ayaw mo magpa-drug test. Anong iisipin ng taong bayan sa'yo? Di adik.
Pa-drug test ka, patunayan mo na hindi ka addict, tapos ang usapan. Propaganda lang ang sinabi ng dating Pangulo. I don't think na hanggang ngayon may kakagatin pa rin ng mga mamamayan yung kanyang mga panawagan na patayan na lang. Wala namang kumahagat eh. Sabi ko nga yung grupo lang nila Tory, mga makakaliwa, sila BBM, Dilawan, yan, yung mga nagsasanib-sanib na yan. Patayan. Tinabla naman siya agad Eto ng mga mga ito. mambabatas. Mga sip-sip to eh. Mga sip-sip to kay Tamba. Yayaman na siguro na itong mga to. No? Ako lang naiisip ko, ano na kaya ang mga kotse na itong mga ito? Ilan na kaya ang bahay nito? Ilan na kaya ang girlfriend nito? Hindi, ako napapaisip lang ha. Hindi tayo nagbibintang. Pero ang yayaman na itong mga ito. Team Payaman! Shout out! Whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. This is coming from someone who has admitted to previously killing before. Kung si Justice Secretary Boying Rimulya Boying, kita nyo, nangangayayat na. Kung walang sakit to, tatakbo ring senador to. naman ang tatanungin, mas mabuti raw kung mga senador talaga ang magrereklamo. The senators themselves. Yung mga quadcom na yun, yung mga yun, napakaiyakin. Hindi naman silang sinabihan ni PRRD. Napakaiyakin, napakabalat sibuyas na itong mga politiko natin. Hindi ko alam kung politiko ba ito o babae. Hindi ko maintindihan eh. I have nothing against sa mga babae. Kaya lang, ano ba sabi ng batas? Huwag kayong, huwag kayong balat sibuyas. Complain, then we have reason to act on the matter. Kasi syempre sila yung sila yung endangered ng ganong statements. It can possibly have a ripple effect. Ayon naman kay Senator Minority Leader Coco Pimentel, hayaan na lang ang DOJ at NBI na gawin ang kanilang trabaho. Ang isang tao na obses sa usapin ng kamatayan at pagpatay ay isang nakababahalang senyalis ng isang seryosong personality disorder. May pitik Ang pa to si kaalyado Pimentel. naman ng mga Duterte May na si pitik dating pa to Presidente. buwisit. Ang kaalyado No? May pitik pa si Pimentel. Sige, magtanga-tangahan kayo pare-parehas. naman ng mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo bumanat kay Torre. Isaan niyang Torre, naka-ignorantehan ang general. Wala rin daw saysay ang reklamo ni Alam mo, may pagka-ignorante nga yung banat na yun. Kasi ang pulis, may intel yan. Alam mo naman talaga kung nagbibiro ang tao o hindi. Pangalawa, wala talagang threat pag ang tao nagsalita. Kadalasan, pag ang tao ay may gagawin, hindi yan mananakot. Ay, papatayin kita. Oy, bubugbugin kita. Hindi. Biglaan niya, magugulat ka. Hindi pwedeng ganito na nag-a-announce. Isipin mo, in-announce niya. Sa rahat. Ang daming tao doon, libo-libo, nandoon kami. Umalis lang kami para mag-show ng Banateros sa SMNI. Alam namin kung gaano kadami doon. Andoon ang mainstream media ang kakampi ni Marcos. Andun din ang kalaban ni Marcos na mainstream media na SMNI. Ibig ko sabihin, dyan ba naman, hindi kayo makapag-isip na iyan ay biro? May katatangan nyo ba naman talaga naman kayong mga tao kayo? Anong nangyari sa Pilipinas? Talaga bang hindi? Kasi ako naniniwala na naghihirap ang taong bayan dahil nabobobo ang taong bayan dahil sa kahirapan, walang makain. Pero itong mga politiko na ito, mayayaman naman ito. Bakit parang naging bobo? Marami namang kinakain yung mga yan. Sa katunayan, pati hindi nga kanila, kinakain nila eh. Di ba? Busog naman yung mga yan eh. Busog na busog yung mga yan. Bakit ang tatanga ng mga politiko natin ngayon, hindi ko maintindihan? ito. Kulang daw ito sa legal na basihan at katawa-tawa. Giit pa ni Panelo, hindi gaya ni Torre, may common sense at alam daw ng mga senador ang anyay Duterte joke. Maituturing nga raw na papuri sa mga pambato ng administrasyon ang sinabi ng dating Pangulo. Gusto lang daw bigyan diin ni Duterte na malakas at mahirap talunin ng mga senatorial candidate ng administrasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, okay. Camille Samonte. Next po tayo, next tayo. May papakita ko sa inyo ha. Okay, eto papakita ko sa inyo. Huwag naman sana ganito kasi halalan
halo-halo na ito. Nagtatayo ng alyansa na pinagsasama-sama. So, andyan po si Attorney Vic, Senator Bongo, Marcoleta, Amy, Attorney Hinlo, Bato, Philip Salvador, Francis Tolentino, Montemayor, Tito Soto, Ping Lacson at Gringo Honasan. Bilangin ko yung nasa PDP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ibig po sabihin nito, kasi ito'y pinaghalo. Okay? Pinaghalong PDP at iba. Anong ibig sabihin nito? Wag po magagalit yung mga taga-PDP ha. Ayaw ni PRR din ito. At an early, maglalaglagan kayo. Tinanggal nyo dyan si Attorney Jimmy Bondoc. Tinanggal nyo dyan, wala dyan si Pastor Kibuloy. Sino pinalit nyo kay Pastor Kibuloy? Si Amy Marcos? Mangga yan? Ayaw ng PDP. Ayaw ni PRRD. Ayaw ng DDS kay Amy Marcos. Marcos yan eh. Oh. Anong gusto nyo? Nilaglag nyo si Attorney Jimmy Bondoc? Palitan ni Francis Tolentino? Nilaglag na nga, lumipat na nga yan. Wala nang ang loyalty yan si Francis Tolentino na yan. Lumipat na nga yan eh. Nasa kampo ni Duterte yan. O dahil sa pera-pera, hindi ko po sinasabing bayaran si Tolentino, pero definitely ang malakas ang makinarya. Hindi mo kailangan gumasto sa kampanya. Pag nandoon ka sa doon sa team sinusuka. Di ba? Bakit nagkaganito? Sino pa ba tinanggal dito? Yun lang naiisip ko eh. Pero 10 kasi sila eh. So 3 yung natanggal. Ay 4. Ay hindi, 12 ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilangin ko ulit. PDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 3 nga nawala. Sino pa yung isang nawala? Hindi ko maalala kung sino pa yung isang nawala dito eh. Pero ito bastusan po ito. Alam mo, ang pagboto dito sa team na ito ay pagboto sa impeachment. Kaya nga tayo mag-i-straight PDP. Ayoko nga kay Philip Salvador eh. Sa totoo lang. Yung iba dyan, ayoko nga eh. Pero dahil nga pinopromote natin ang PDP, straight PDP, dahil ayaw natin ma-impeach si BP Sara at makita yung pagkakaisa. Oh, bakit kayo nakikianib kay Amy Marcos? Babalik kayo sa Marcos? Hindi ko po sinisisi itong mga kandidato rito. Pero kung sino man yung nag-organize nito, ano ba yan? Kaaga-aga nagkakalaglagan kayo eh. Di ba? May kanya-kanya kayong grupo, may kanya-kanyang partido. May ba't ilalaglag nyo yung iba? Ulitin ko hindi ito mga kandidato ang sinasabihan ko. Yung nag-o-organize, ba't ganun? Binibiyak nyo yung grupo. Hindi maganda yun. Hindi maganda. Sana, itong mga kandidato rito ng PDP, huwag naman kayo makiki-operate dyan. Abay ano? Manlalaglag kayo ng kakampi ninyo. Ano, magkanya-kanya na lang tayo ng kanya-kanya na lang tayo ng, pwede rin. Kung yan ang gusto ninyo. Magkanya-kanya na lang tayo ng kampanya. Huwag ganoon. Ipakita natin sa Team Marcos na yung ating pagkakaisa. Hindi, yan ang tatak Duterte eh. Kahit na ilagay sa alanganin si PRRD, hindi natin iniwan. Walang ganunan sana, ha? Hindi ako pabor sa itong halalang halo-halo na ito. Kung magaganyan-ganyan lang din, nako.
Wag naman, wag naman. Ha? I mean, imagine ninyo. Papabor kayo kay Amy Marcos. Papabor kayo kay Francis Tolentino. Si Tito Soto, Chiping Lacson, ayaw nga magpa-drug test. Nagpa-drug test yan before 2016 election, ay 2022 election. Ba't ngayon ayaw magpa-drug test? Suggestion lang naman kasi yun ang panawagan kay BBM di ba? So sana encourage nyo. Encourage nila yung ulo nila na magpa-drug test. Hindi ko na maalala kung sino pa yung isang natanggal Iniisip ko But anyway, sana ayusin to ng PDP. And tayo mga DDS, let's focus. Huwag tayo magkakanya-kanya. May mga supporters na sarili si Atty. Vic, si Bongo, Marcoleta, Bato, Pastor Kibuloy, Jimmy Bondoc. Huwag tayo magkanya-kanya. Tayo magsama-sama. Huwag nating gayahin yung ugaling Marcos. Nangampanya sila ng pagkakaisa, nangampanya sila ng magkahiwalay. May naka-red, may naka-green. Hindi pa man nagsisimula, biyak na. Huwag nating gayahin si Marcos. Hindi pa nga tayo nagsisimula Dapat tayong manindigan laban sa mga buhaya. So, kampi-kampi tayong PDP, ha? So, sa mga supporters ng bawat isa, kung solid DDS tayo, ayaw ni PRRD ng ganito. At kung solid DDS tayo, go straight po tayo, PDP. Huwag na yung halalang, halo-halo. Medyo corny nyo, binibiyak nyo ha?